Magandang araw sa inyong lahat. Mayroon akong kwento ngayon na talaga namang mainit na pinag-uusapan sa mundo ng politika dito sa Pilipinas. Kapit lang kayo dahil parang roller coaster ang kwentong ito. Si Alice Guo, isang dating kandidato sa pagkamayor dito sa Pilipinas, ay kasalukuyang iniimbestigahan. Bakit? May mga paratang kasi ng espionage at koneksyon sa China na lumalabas at talaga namang gumugulo ito sa politika ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, isang testigo ang nagsabing humingi daw ng pondo si Guo para sa kanyang kampanya mula sa isang Chinese operative. Pero si Guo, todo tanggi naman siya. Giit niya, hindi siya espiya at wala siyang koneksyon sa Chinese Communist Party. Ang sitwasyon na ito ay nakakabahala para sa Pilipinas, isang bansang nakikipagbuno na sa lumalaking impluensya ng China. Matagal nang ipinakikita ni Guo na isa siyang dedikadong lingkod bayan. Pero ngayon, marami na ang humihiling na imbestigahan siya. Kung mapatunayan ang mga paratang na ito, malaking gulo ito para sa relasyon ng Pilipinas at China. Isa itong klasiko na halimbawa ng pagbabalanse ng ugnayan sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Isang problema na kinakaharap ng maraming bansa sa Southeast Asia. Pero hindi lang yan. Sangkot din si Guo sa isang iskandalo ng online casino. Tama ang narinig ninyo. Nagsagawa ng raid ang mga autoridad sa isang casino na umano'y pagmamay-ari ni Guo at halos 700 na mga manggagawa. Karamihan ay mga Chinese nationals ang nailigtas. Ang iskandalong ito ay nagdulot ng galit sa buong bansa at nag-udyok sa Senado na imbestigahang background at mga negosyo ni Guo. Lubhang nag-aalala ang Pangulo at ang iba pang matataas na opisyal, lalo na sa patuloy na sigalot sa teritoryo sa South China Sea. Hindi nakatulong ang mga pagtanggi at malabong sagot ni Guo. Bumababa na ang tiwala ng publiko sa kanyang pamumuno. At dumarami na ang nananawagan na siya ay magbitiw sa pwesto. Puspusan ang investigasyon ng Senado at mukhang hindi maganda ang kalalabasan nito para kay Guo. At para masuminit pa ang sitwasyon, nag-issue na rin ng subpoena ang Senado para sa business partner ni Guo na si JP Samson. Tumanggi si Samson na humarap sa komite at sinabing may concern daw siya sa kanyang seguridad. Ngayon, wala na siyang magagawa kundi ang humarap sa Senado. Ang hakbang na ito ng Senado ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon na malaman ang katotohanan at papanagutin ang mga opisyal ng gobyerno. Binigyang diin ni Senador Risa Hontiveros, Chair ng Senate Committee, ang kahalagahan ng transparency at accountability. Ang resulta ng investigasyon na ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa political career ni Guo at sa relasyon ng Pilipinas sa China. Ano nga ba ang aral sa kwentong ito? Ang kaso ni Guo ay isang paalala na kailangan nating maging mapagmatyag at itaguyod ang transparency sa politika. Habang lumalaki ang kapangyarihan at impluensya ng China, lumalaki rin ang hamon sa paglaban sa panghihimasok ng ibang bansa. Ang Pilipinas ay nasa isang mahalagang sangandaan at ang mga aksyon na gagawin natin ngayon ang huhubog sa ating kinabukasan. Iyan lamang muna sa ngayon mga kaibigan. Manatiling mulat, manatiling mapagmatyag at ipagpatuloy natin ang diskusyon sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang update. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi.